Hello po, magandang araw, maayong adlaw sa tanan sa atong mga soki nga tagapanood sa ating vlog. 2 days tayong absent sa ating sa ginagawang reaction dahil po sa ating trabaho na sobra talagang Google talaga ng mahabang oras nung weekend namin. Tapos sabi ko hindi ko kakayanin yung magba-vlog pa ako mag-react. Although marami ako napanood ng mga video, marami ako napanood ng mga nababasa sa mga balita tungkol pa rin ho dito sa Pilipinas. Sabi ko, relax muna ako dito habang hindi muna ako hindi ko makikita ang mga balita. Pero hindi ko kakayanin na hindi rin ako manood muna mga saglit sa balita. So, sabi ko, silip-silip muna ako sa mga balita. Pero sa pag-react, sabi ko, hindi ko kakayanin kasi magre-react ako, tapos mag-i-edit pa, tapos i-upload ko pa, dahil ko pa ng mga daming mga chichiburichi kasi gawa tayo ng mga upload na video. Wala naman ako kasing nag-i-edit sa akin. So ako mismo nag-i-edit, tapos ako rin mismo ang lahat ako. So bago po tunghayan natin yung gawin nating reaction ngayon ito. Shout out muna dito kay Sir Emerson Garjula, kay Ma'am Merlin Sagario, kay Ma'am Shania, shout out po sa inyo, kay Ma'am Rosalina Binuya, Ma'am Clarita Untalan. Ingat po tayong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat dyan, o yung iba po na mga kapwa natin OFW, mayong gabi o mayong adlaw sa tanan. So ito na ho yung video na bigyan natin ng reaction. Itong si Tito Soto na parang pinotakti ni Robin Padilla at saka ito si Bato de la Rosa. Ito yung nila na parang last week pa tong nila di ba? Nung last week pa to nung bangayan nila, at itong linggo pa rin ito yung pinag-usapan pa rin nila ito sa totoo lang sa politika sa atin ngayon. Ang gulo talaga sa sitwasyon sa atin. Tapos di mo alam kung sino nagsasabi na totoo. No? Kasi ang gira ngayon dito sa mga salita, Senate against House of Representative, House of Representative against House of Representative, tapos House of House of Representative against sa Senate. Balikan lang, vice versa. Tapos mga kapwa congressman, awayan na. Nakikita naman natin kung sino yung nagbangayan doon na ngayon. Itong si Barsaga, mukhang binuros ko niya na to si Martin Romualdez. Talagang hindi na natakot tong bata na to. Bilib ako nito sa bata na tong anak ni ni former Congressman Barsaga. So ito yung video na bigyan natin ng reaction ngayon kasi ito yung nakarang linggo pa nga to nagsumbatan na ngayon. Ito si Bato. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Yan. Mr. President, since nabanggit mo na lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin.
namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President. Wait lang, bago yung pangalawang punto ni Senator Bato. Parang bata, no? Ganun ang interview. Nakita ko yun, interview ni Tito Soto nga. Kasi tinanong nga siya doon. Ito yung, hindi naman siya dito na nag-ano na to. Yung nagsasalita lang si Senator Bato de la Rosa dito ay doon lang galing sa mga kanino lang, mga vlogger. Although galing kay Isgira yon. Napanood ko rin yon. Lalo sa mga social media, kinukuha kasi yung clip na yon. So kalat yon. So pag ganun kasi, Senate President ka, hindi maganda pakinggan yung ganun na sinasabi mo. Nag-ano na talaga na wala ka talagang knowledge doon sa mga nangyayari sa paligid mo. Basta nandyan ka lang, Senate President ka, porket ba Senate President ka, parang gusto mo, masunod mo, gustundin sa mga tao, mga nasa paligid mo. Ang pangit kasi pakinggan talaga nun Ang pagka ni Tito Soto noon, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, iano niya na, ako masunod. O di, may palusot siya dito. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang Damay ito na Itbulaga. ating titingap dito. Kami po ay Dadama yung programa. legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na Sigurado, ito si Bato de la Rosa nakatag na ito sa Itbulaga. Ibig kong sabihin, mga taga Itbulaga nito, sigurado, buljak to si Bato de la Rosa dahil ditong sa programa na Itbulaga na binanggit pa rin niya na hindi to noon-time show. yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custodiya was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate. Ito kasi yung nung nakarang linggo nga na kinuha to si Bryce sa House of Representatives na doon siya ginawang witness din. Tinanong siya doon. Ito, napanood nyo yung sinabi niya, wag niyo na ako ibalik sa Senado. Kasi nanganganib ang buhay ko doon. So ito yung sinasabi ni ngayon ni Senator Bato de la Rosa. So dito doon pa lang nung time na yon uminit na yung mga eksena nila noon, lalo si Senator Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano, na kinwestiyon itong si Tito Soto sa kanyang ginawa noon. Without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung isang parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action. Yun lang tanong ko, matter of procedure. Pakinggan yung sagot natin ito. Dahil kung ganun, Alright. Alright. kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize Pakinggan natin. Palusot the Majority Leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez. When I said mamatay sila na sa Manalo, we were addressing the trolls. Oh, trolls daw? Because it was the trolls who were saying, Paano trolls? Doon, ang trolls ang tinutukoy niya. Wala naman sinasabi noon something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. Karuhin I'm mo not supposed kasi. to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor. And parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba?
So, yun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot Trolls namin. daw. Palusot. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, Kasi nga, ito yung sinasabi nila, yung si Hernandez na to, pinag-agawan to nila kasi sa House of Representatives. Ito namang House of Representatives, ang dami mga sinasabi nila na hindi daw maganda ang hearing ng sa Senate Blue Ribbon Committee, patalbugan ang kanilang trabaho. So pag manood ka naman doon sa ginagawa nila ng hearing, ganun din eh. Lalo na yung si Redon, ay nako, ang laki man ang butas ng ilong ko pero mas malaki yung sa kanya. Tapos napakabayas ni Redon. I-compare mo naman dito sa panahon ni sa Senate Blue Ribbon Committee, panahon kay Marcoleta na medyo balansi pa. Pero to si Redon, hindi balansi eh. Nako naman, oo. Ito yung si Robin Padilla naman ngayon, ang pakinggan natin. Kinuyog nga to si Tito Soto. Ito kay Robin Padilla. Meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag nyo akong siraan. Galit. Yun lamang po. Maraming salamat po. Galit siya, no? Tama po kayo, pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natakaan pang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag. Yun, dapat. Ang Senado patungkol po dito. Dapat. Kasi, Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Tawa pa, no? Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa. Ano sabi? Rappler na naman. Involve ang Rappler dito. Paano kung halimbawa ang mga vlogger yun? Naglabas ng ganun. Sabihin naman fake news tapos imbestigahan kagad, patawag agad sa Senado, patawag agad sa Kongreso.
Porkit ba Rappler, wala kayong aksyon dito? Yan ang mahirap kasi ito, kaya kinuyog to siya. Shout out naman Rappler, kumayos kayo kasi panahon ni dating Pangulong Duterte, kayo din ang laging lagi kayo nahe-headline dito sa mga nyo, yung kabulastugan sa pagbabalita din. Pero kapag mga vlogger, nakikita natin mga vlogger dyan na ay nako, hanggang House of Representatives, doon yan. Pero ito mga na to, yung mga malalaking network, malalaking mga media, di pa to pinapatawag nila eh. Dapat ito, wag tumatawa-tawa dito si Tito Soto kasi ito, nagiging fake news nga to. Napanood ko to noong sa social media pa din na gumaganon si Robin Padilla. Tapos ang akala kasi nila, ito yung finger, basta alam nyo na kung saan yung daliri na, yun ang napakabastos daw ni Robin Padilla. Sinakyan sa ibang mga vlogger, sinakyan sa ibang mga vlogger niya na paninira lang din. Ang bihira naman tayo o nagbablog kayo pare-parehas dito, pero wag naman yung sisirain niyo yung mga yung mga ibang tao diyan. O kaya i-confirm niyo kung talagang yun ba talagang daliri yung ginamit niya, kabastusan. Tapos yung Senado ngayon, sige, imbestigahan niyo Rappler. Kung nag-sorry na eh. Wala, sorry na lang, di suspendin niyo. Yung sa mga pagko-cover ng mga sa Senado, suspendin. Yung si si Eden Santos nga sa Malacanang, sinuspindi nga sa Malacanang, pagtatanong lang yun eh. Na andoon mismo yung pagtatanong, pero ginawa niya yung twist, ayun, pinatanggal diyan sa PCO. So, pag ganito ba, ganun-ganun na lang. So, si Tito Soto ngayon napahamak, buti na lang na humingi din na sorry. Pero gumawa ka ng aksyon, Mr. Senate President, para makita mo rin kung gaano rin kayo talaga kahigpit sa inyo dyan. Hindi yung ganun na lang, natatawa na sino yung ngat-ngat. Natatawa ka pa. Ang bihira naman. Kailan kayo mapalitan to? Puro lang haka-haka itong mga to, pero patuloy pa rin yan. Sige, baka susunod linggo, pag hindi maayos ang sa Senado, talsik din to si Tito Soto. Wala, pinagtulungan na dito sa dalawang senador na to. Kasi nga, minsan kasi hindi naman talaga maayos yung pag mo, panay ka atake sa kabila. Yun pala, ikaw mismo, ganun din ang gawain mo. Wala ka rin naman palang magandang dyan, sa bagay, palitan na ngayon, nakikita natin ngayon ang gira dito, labanan dito sa House of Representatives at saka dito sa mga senador, mga kapwa congressman, gulo nila doon. Ang kapwa senador, ang gulo. So hindi na natin alam kung ano talagang mangyayari sa Pilipinas ngayon. Pagulo ng pagulo, araw-araw na lang.